Walang sintomas ang sakit na to, kaya maraming Pinoy ang bigla na lang pumapanaw. So guys, napakahalaga po nito. Ito yung binabansag yung sakit na tridor o yung para bang ahas na tinuklaw ka na ng bigla-bigla. Wala nga itong sintomas kasi nga ito ay pabigla-bigla na lang dumarating, hindi natin malalaman kung kailan o hanggang saan. Itong sakit na ito ay hindi siya actually sabi nating sakit kasi ito yung normal ka ngayon, normal ka today, kinabukasan o after a week ay ayan na, bigla ka na lang nahihilo o nasusuka, sumasakit ang iyong ulo. So guys, tara sa interesado nito. Pakisunda ng video ito. Itong video ito ay para ito sa lahat. Magsabata man, magsa ate at sa kuya, lola, tatay, mama, papa. Ito po ay para sa ating lahat. So tara, sundan niyo ako hanggang dulo. Hello! Welcome back sa aking YouTube channel. So bago yan, paki-like, paki-subscribe at pa-like naman ang aking channel at paki-pindot rin ang notification bell para sa tuwing ako'y mag-upload, ma-notify kayo sa napakahalagang news para sa ating kalusugan. So guys, sabi nga doon, walang sintomas ang sakit na to, kaya maraming Pinoy ang bigla na lang pumapanaw. Yes, kasi nga ito ay, number 1, high blood pressure o hypertension. Bakit delikado? Kadalasan walang nararamdaman, unti-unting sinisira ang puso, utak at bato. Bigla na lang nagiging stroke o atake sa puso. Yes, sino ang madalas tamaan? Mahilig sa maalat, laging puyat at stress, may lahi ng high blood, at kahit puyat, pwede pa rin para mabawasan ang rest, kain o inom. Yes guys, tulad ko, kaya ko ito binahagi sa inyo. Nung nakarang linggo ay normal na, bigla nang nag-normal ang aking blood pressure dahil uminom ako dun sa lemongrass, luya at saka garlic. So, yun na nga, kumpiyansa naman ako kasi akala ko okay na, tuloy-tuloy na. Ay, yun pala. Yun yung sinasabi na hindi natin alam. Yun yung sinasabi kong tridor na para bang ahas na tinuklaw ka na naman. Bigla-bigla na lang sumaas. Yan, sakit na sakit. Masyadong masakit ang ulo at nahihilo. Ay, yun pala, ay sanhi pala yun ng blood pressure, high blood, no? So, para mabawasan ang rest nga sa kain at sa inom, saging lamang. Saktong saging ang kainin, tulad ng saba, sinasaing lang. Pasensya na kayo kasi medyo may ako. Kamatis, yung kamatis kasi is malakas ang collagen. Tapos oatmeal, tapos more on water, bawas alat at tuyo at patis. So, mas maganda huwag na tayo magpatis, magtoyo at mag-alat. So, pero sa sa isang kagaya ko, hindi talaga maiwasan, lalo na kung nasa kagipitan naman. So, hanggat kaya, iwasan. So, pangalawa, diabetes, lalo na sa type 2. Yung diabetes talaga, yung mahilig sa mga matatamis. Diabetes, bakit tahimik ang sakit ng diabetes na ito? Mataas na asukal pero walang sakit sa simula. Unti-unting sinisira ang ugat, bato, mata at puso. Sino ang madalas tamaan? Mahilig sa matatamis at kanin. Mahilig sa mga chocolate, sa mga kakanin na matatamis, salad, mga kasaba cake, basta mga matatamis chocolate. Laging inaantok pagkatapos kumain, May lahi ng diabetes, kahit payat, pwede ring tamaan. Ay, doon, Diyos ko. Alam mo yung palagi kang inaantok, kahit bata palagi inaantok kasi yan ay may diabetes na. So, para hindi tayo magkaroon ng ganyan, kung nasa lahi man natin yan, so umiwas na lang po tayo ng matatamis
at maalat para hindi po lalala, ano? Para hindi po agad tayo kahit payat ay pwedeng tamaan ito para mabawasan ang rest. Para mabawasan ang rest, kumain na ng gulay bago kanin. So gulay muna bago kanin. Tubig bago kumain. Uminom muna ng tubig bago kumain. So para bang busog ka na, nauna na yung tubig para maramdaman mong busog ka na. Para kunti na lang makain mo. Bawasan ng soft drinks at matatamis. Yun ang sinasabi ko. Wag na lang kumain o bawasan. Mas maigi, wag na lang kumain o wag na uminom ng soft drinks. Okra, ampalaya, talbos ng kamote. Yes, kumain ng okra, tapos ampalaya, talbos ng kamote. So, yun guys. Pangatlo, fatty liver. Kahit hindi umiinom ng alak, nagkakaroon ng fatty liver. Bakit delikado? Walang sakit sa simula, bigla na lang nadidetect na malala na. Pwede humantong sa liver failure o cancer. Sino ang madalas tamaan? Mahilig sa matatamis at sa processed food. Palaging puyat, may belly fat, kahit hindi umiinom ng alak. Ay Diyos ko po. Nako, mas maigi na lang po na umiwas sa mga bawal na nagkakaroon ng fatty liver na palaging puyat, no? So, para mabawasan ang rest, kape, plain lang, no? So, dapat pag magkape ka, dapat plain lang. Like, yung walang halong sugar, walang halong cream. Gulay na berde, tulad ng pechay, cabbage, yung mga matataas na mga fiber, yan. Broccoli, kangkong, basta mga birding gulay, yan. Pwede po tapos kumain ng isda, no? Iwasan ng soft drinks at matatamis, no? So, para maiwasan natin yan, so kung hanggat maaari, pigilin natin yung mga atat na atatay kumain sa mga bawal sa fatty liver, no? So, number 4, chronic kidney disease, CKD. Bakit tahimik? Kahit 50% sira ng bato, wala pang sintomas, bigla na lang nalalaman kapag dialysis na. Sino ang madalas tamaan? May diabetes o high blood, mahilig sa pain relievers, mahilig sa alat at processed food, and then para mabawasan ang rest, tubig, tamang dami lang. So, sa isang araw, isang baso to 8 glass to 10 glasses, no? Bawas alat, sayuter, kumain ng sayuter, repolyo at pipino. Iwas self-medication. So, iwas talaga self-medication. Kailangan kumonsulta sa doktor bago uminom ng mga gamot na iinumin natin. Kasi tayo, pag sumakit lang ang ulo, bibili agad sa sari-sari store. So, sakit lang tiyan, bibili agad sa sari-sari store. So, kumonsulta sa doktor bago uminom ng gamot. So, number 5, high cholesterol, baradong ugat, no? High cholesterol, baradong ugat. Bakit delikado? Walang sakit kahit barado na ang ugat. Bigla na lang nagkakaatake sa puso o stroke. Sino ang mas madalas tamaan? Mahilig sa prito, kulang sa galaw, may lahi ng sakit sa puso, no? So isa rin 'yan sa hindi natin maramdaman na bigla-bigla kala mo wala tayong sakit pero bigla-bigla na lang aatake. Kaya maraming Pinoy ang namamatay. Para mabawasan ang rest, kumain ng oatmeal, bawang, sibuyas, at isda, olive oil, and coconut oil. Saktong kain lang, no? So, number 6, silent stroke. Silent stroke. Bakit tahimik? Walang matinding sintomas. Paulit-ulit na maliit na stroke hanggang biglang bumagsak. Naku, napakadelikado niyan. Yung silent stroke, lalo na pong lagi kayo nakaupo, nakayuko, yan, nakaka-stroke yan kasi hindi na nagsisircular yung dugo mo, no? Sino ang mas madalas tamaan? Yung may high blood at diabetes,
mahilig sa puyat, may baradong ugat, no? So, yun ang pwedeng tamaan. Para mabawasan ang rest, uminom ng maraming tubig, kumain ng gulay at prutas, iwasan ang pagsigarilyo at uminom ng alak, ayusin ang tulog. So, dapat mga na 9 p.m. matulog na, magising 5 o'clock in the morning. Number 7, heart disease, atake sa puso, no? Bakit biglaan? Walang babala sa iba, akala pagod lang o puyat, no? Akala ng iba, pagod lang at puyat. Pagod, puyat at kabag. Sino ang madalas tamaan? Laging stress, may high blood, may diabetes, may cholesterol, kahit mukhang malakas naman, yes, tulad ko mukha naman akong malakas, wala akong iniindang sakit, pero bigla, pag high blood talaga, bigla na lang, no? So, para mabawasan ang rest, kumain ng isda, gulay na berde, bawas alat at prito, ayusin ang oras sa pagtulog, okay? So, yun lang guys, yun lang ang aking hanggang doon lang aking ma-share na tungkol sa high blood pressure, sa kalamang pangkalusugan. Pinahagi ko ito sa inyo dahil isa rin ito sa mga natutunan ko at isa rin ito sa merong ako, hypertension, high blood. So, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood at then salamat sa inyong pagsuporta. Paki-follow and paki-subscribe naman and paki-pindot pa ng notification bell para ma-notify kayo tuwing ako ay may upload. Thank you!